Sagutin ko nga tong comment na to. Yung tita niya raw, merong maraming kotse, maraming pagmamayari, mga kondo, milyonarya, and then isa lang yung source of income. Alright. Paano mo naman na siguro na iisa lang yung source of income? Pwedeng isa yung main source of income, pero marami pa rin yan source of income, lalo na pag yumayaman ka na. At siya na rin mismo nagsabi na maraming property. Ano sa tingin mo yung ginagawa niya dun sa property? Bibili niya ng 10 million tapos bebenta niya ng 10 million din? Siyempre nag-a-appreciate yan. Okay? Siyempre, yun yung paraan niya para yung pera niya hindi mawalan ng halaga. Dahil kung yung 10 million mo ay iniwan mo lang na pera, dahil sa inflation, mawawalan ng halaga yan. So, bibili ka ng lupa para tumataas din yung value nung pagmamayari mo. Okay? Ngayon, pag binenta mo yan, syempre, may tubo ka. Ngayon, ano pa yung pwedeng source of income niya? Una, yung pera niya, pag nilagay niya lang sa bangko, source of income na yun dahil may interest yun. Maliit nga lang, oo. Ngayon, kung i-time deposit niya, UITF niya, i-mutual fund niya, syempre another source of income yun. Okay? Kung may insurance siya, another source of income yun. Kung meron siyang pensyon, another source of income yun. Hindi ko alam dahil di ko naman alam kung ano yung sitwasyon ng tita niya. May mga yumayaman ba na iisa lang yung source of income? Meron din naman. Meron bang mayayaman ngayon na hindi nagda-diversify at iisa lang yung source of income? Yes, meron ding mga ganon. Ang point ko dun sa post ko na yung mga tao na iisa lang yung source of income, whether mayaman sila ngayon or mahirap sila ngayon, ang sinasabi ko is mauubos yung yaman nila, mauubos yung pera nila kung hindi nila matututunan na kailangan nila ng multiple source of income. Pwedeng mayaman yung tita niya ngayon. Oo. At iisa lang yung source of income niya. Pwedeng ganun nga ang sitwasyon. Pero mauubos yan.